Ma, bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Hindi kami gumagamit ng drugs. Sumasama sa mga kulto o kulang sa pananampalataya. Pakinggan niyo kasi ako para maintindihan niyo. Ano bang gusto mo, Jenna? Maniwala kami sa mga katang-isip mo? Hindi totoo yan. Wala sa Biblia ang mga ganyan. Bakit, Ma? Lahat ba ay kayang ipaliwanag ng Biblia? Paano niyo ipapaliwanag yung mga kakaibang nangyayari sa akin? Kagaya ng mga sugat na to sa katawan ko kapag nagigising ako. Ma, pakiramdam ko, sa bawat gabi lumalala ang nangyayari. Baka mamaya, hindi na ako magising o hindi na ako makauwi ng buhay. Jenna, tigil-tigilan mo nga yan. Nahihibang ka na. Simple lang naman ang solusyon dyan. At yon ay ang pagdadasal at pagsisimba. Pinaparusahan ka ng Panginoon dahil sa pagiging pasaway mo. Ikaw nang may sabi sa akin na wala to sa Biblia. Ibig sabihin, hindi to simpleng parusa lang ng Diyos sa akin. Tuwing natutulog ako, ay may nangyayari sa akin. Parang may madilim na persang gumagambala sa akin. Tama na, Jenna. Hindi ko na rin alam kasi kung may nangyayari sa'yo habang natutulog ka. Bakit hindi ba lang kita narinig na sumigaw? Magkatabi lang ang kwarto natin. Pero wala akong narinig na kaluskos o anuman mula sa'yo, Jenna. Ito ang Aswang Radio. Alam niyo ba ang pakiramdam na may kakaibang nangyayari sa'yo? Pero kahit ipaliwanag mo ay walang naniniwala. Tapos, pagbibintangan ka pa nila na kulang lang sa dasal o baka naman gumagamit ng droga. Paano kung dumating ang araw na pati ikaw ay hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo? Pero ang mga tao sa paligid mo ay nananatiling bulag sa mga nangyayari sa'yo. Kung meron kang sagot ay pakilagay sa comment section at babasahin ko. Kung gusto nyong malaman ang buong istorya, pakinggan nyo ang kwentong ito hanggang dulo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, DJ Paula, at sa lahat ng walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa Aswang Radio. Nalaman ko ang tungkol sa inyo dahil sa mga kaibigan ko na mahilig sa aswang story. Nagustuhan ko ang kwento ng inyong mga letter sender na talaga namang nakaka-suspense at kapupulutan ng aral. Na-curious ako kung anong pakiramdam ng magbahagi ng sariling kwento kaya po ako nagpadala ng sulat sa inyo. Marami ang hindi naniwala sa karanasan ko at sabi pa nga ng iba ay baka raw nagkaroon lang ako ng hallucination. Pero alam kong totoo ang lahat ng yon at depende na rin sa inyo kung maniniwala kayo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenna. 35 years old at ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari 13 taon na ang nakakalipas. Nang mga panahong yon ay nagtatrabaho ako bilang isang call center agent. Dito ko nakilala ang mga katrabaho kong itago na lang natin sa pangalang Kuya Jano at Kylie na naging matalik kong kaibigan. Isang araw ay nag-aya si Kuya Jano na mamiesta sa kamag-anak ng nobyo niya. Bisperas pa lang ay bumiyahe na kami at dito na naganap ang mga nakakagimbal naming karanasan. Bago ko po simulan ang pagkukwento ay nais ko lang po kayong impormahan na binago ko ang totoong pangalan ng mga tao at lugar na sangkot sa pangyayari upang maprotektahan ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Sisimulan ko ang kwento sa isang tipikal na eksena sa bahay namin. Lahat ay nagkatipon sa mesa dahil oras ng tanghalian at napapataas na naman ang kilay ko sa pagkukwentuhan ng mga magulang ko tungkol sa achievement ng paborito nilang anak na si Kuya Jim. Alam ko kasi na sa mga oras na yon, ako na naman ang pinakawalang kwentang tao sa kanilang paningin. Kailan ka nga ulit magsisimula sa pagmamasteral degree mo, Jim? Next month na po pa. Sa isang buwan pa naman pala.
May oras pa ako para maghanap ng taong bibili sa 3 kong baka at 1 kabayo. Isama mo na yung isa mong kambing, mahal. Kasi baka kulang pa mapagbebentahan mo dyan sa laki ng magagastos ng anak mo sa pag-aaral niya. Huwag niyo na pong isipin yung gastos. Paaralin naman daw po ako ng isang mayamang professor. Ang sabi po niya, siya na raw bahala sa mga bayarin. Abay, okay yan ah. Sinong professor ba yun? Kilala ba namin siya? Yung kaibigan po ni Father na hindi natuloy sa seminaryo. Pinakilala ko po siya sa inyo nung nakaraan. Nakalimutan niyo lang yata eh. Oo, tanda ko na. Ayos yan anak. Iba talaga kapag active sa simbahan. Talagang pinagpapala ng Panginoon. Hindi katulad nung isa dyan na wala nang ginawa kundi maglakwatsa o humilatang sa higaan kapag walang trabaho. Ano ba naman kasi, magkabaligtad yung 2 nating anak. Yung isa ay pinagpala sa katalinuhan. Yung isa naman, hindi na lang ako magsasalita. Ay kaya Jenna, dapat tumulad ka sa kuya mo. Kung pinagpatuloy mo ang pag-aaral mo at hindi agad pinasok yan lintik na pagkukulo center na yan, graduate ka na rin ngayon. At baka nagmamasteral ka na rin kagaya niya. Hayaan niyo na po si Jenna, ma, pa. Masaya naman siya sa trabaho niya eh. Hindi lang kasi siya pinalad pagdating sa pag-aaral. Nakita niyo naman po na puro bagsak ang grade niya dati. Tapos, nagtataka pa kayo kung bakit mas pinili na lang niya magtrabaho. Jenna! Huwag kang magdabog sa harap ng hapagkainan. Hindi ka namin tinuruan ng ganyan. Kalapastangan na yan sa mga pagkain sa mesa. Hindi ba kalapastanganan ang pangmamaliit ng kapamilya habang nasa harap ng hapagkainan? Anak, hindi ka naman namin nilalait. Totoo naman yung sinasabi namin. Saka isa pa, para di naman sa'yo yun. Para ma-inspire ka sa mga achievement ng kuya mo. Hindi ba mahal? Oo, tama ang mama mo, Jenna. Pinag-uusapan lang namin yung tungkol sa pagmamasteral ng kuya mo. Nabanggit lang din naman yung tungkol sa'yo kasi napag-iiwanan ka na talaga anak. Hindi lang ng kuya mo pati ng mga batchmate mo. Pwede ka pa namang bumalik sa pag-aaral. Ikaw lang naman yung umaayaw eh. Ayaw niyo naman ako suportahan sa gusto kong kurso. Gusto niyo kasi, yung sa inyo ang nasusunod. Anak, para din naman yun sa'yo. Wala kang mapapala sa kursong gusto mo. Hindi lahat yumayaman sa art. Pero kapag nag-accountancy ka, anak, sigurado ng magandang future mo. Saka anak, gusto din namin na bumalik ka na sa pagsimba. Baka kaya naliligaw ka ng landas kasi hindi ka na tumatapak ng simbahan. Puro ka nilang trabaho at lakwatsa. Hindi ka na nagagabayan ng banal na espiritu. Yan kayo eh. Gusto nyo na kayo palaging nasusunod. Bakit ba hindi na lang kayo maging masaya sa mga naging choice ko sa buhay? Hindi naman kayo maaapektuhan kung mas pinili kong maging call center kaysa pumasok sa simbahan na maraming hipokrito at hipokrita. Ay, nawalan na ako ng ganang kumain. Diyan na kayo! Umalis na ako sa hapagkainang yon at dumiretso sa loob ng kwarto ko. Binuksan ko ang speaker at nagpatugtog ng pangrakistang musika. Naupo lang ako sa gilid ng kama habang dinadama ang pinakikinggan kong kanta. Ilang sandali lang ay tumunog ang cellphone ko at nakita ko sa screen na lumabas ang number ni Kylie. Pinatay ko muna ang speaker saka sinagot ang tawag niya. Oh, hello. Bes, napatawag ka. Bes, busy ka ba ngayon? Anong pagkakabisihan ko, day off natin, diba? As usual, nandito lang ako sa bahay. Kasama ang pamilya kong napaka-perfect. Perfect! Nag-aaya kasi si Kuya Jano ngayon. Kasi bisperas daw ng piyesta sa kamag-anak ng jowa niya. Yung jowa niya na LDR, tapos lagi silang nag-check-in kapag monthsary nila. Ay, okay. Kailangan pa ba talaga i-mention yun? Pero anyway, gusto mo ba sumama? Ay, hindi ko tatanggihan yan. Ayain pa nga sana kitang gumala kasi banas na ako sa pamamahay na to. Yun naman pala eh. Maligo ka na ha. Wag na! Wala namang aamoy sa akin dun. Tsaka wala naman ako poto. Loka ka talaga kahit kailan. O sige na, gagayak na ako. Doon na lang daw tayo magkita sa plaza, sabi ni Kuya Jano. Okay, see you! See you. Patayin ko na tong call ha. Bilisan mo ha. Oo na!
Pasado 2:00 nang magtagpo kaming magkakaibigan sa plaza. Bumiyahe na kami gamit ang bagong biling kotse ni Kuya Jano. Malayo ang pupuntahan namin at aabutin ng 9 hanggang 10 oras na biyahe kaya nagkwentuhan kami para hindi mainip. Dapat kasi, Jenna, magrenta ka na lang sa apartment. Layasan mo na yung pamilya mo na feeling perfect. Hay nako Kuya Jano, ilang beses ko na yung sinubukan. Pero ang nangyayari, nag-ieskandalo si Mama at pinipilit din ako pauwiin ni Papa. Ayaw kasi nila na malalaman ng mga ka-churchmate namin na hindi na ako sa amin nakatira. Ang lapit lang naman na pinagtatrabahuhan ko. Kasi alam nyo na, ayaw nilang mapag-isipang masama silang magulang. Yan ang problema sa mga relihiyosong tao no? Masyadong mapagkunwari. Gusto nila na magandang tingin ng mga tao sa kanila, masama rin naman ang ugali nila. Nakakaloka. Mahirap talaga ang sitwasyon ni Jenna. Kasi kung ako yan, baka makipag-meet na lang ako kay San Pedro. Loka! Hindi kayo pwedeng mamatay ng virgin. Dapat kahit toxic ang parents, ituloy lang ang life, di ba? Joke lang, no? Grabe naman kasi pinagdadaanan nitong si Jenna sa pamilya niya. Hayaan nyo na. Kapag yumaman ako, bibili ako ng property sa malayong lugar na hindi na nila ako makikita kahit kailan. Sama mo kami, Jenna, ha? Baka naman huyo na kami kapag yumaman ka. Ay naku, hindi no. Ipagpapatayo kayo ng sarili nyong room. Para kapag bumisita kayo, ang sasabihin nyo sa akin ay, Bes, where's my room? Ang taray sosyal. Pang primadonna lang ang peg. Mga Bessie, lumalalim na palang gabi, 12:00 na, Malayo pa ba, Kuya Jano? Ay, nandito na tayo sa liblib na kalye, kaya medyo malapit na. Ang creepy pala rito no. Ngayon ko lang napansin. Wala malang bahayan tapos parang tayo lang ang dumadaan. Kuya Jano, sigurado ka bang ito yung daan papunta ron? Baka naliligaw tayo ha. Wait lang, nag-text sa akin ng baby loves ko. Oh my gosh! Napasarap nga tayo sa kwentuhan kasi kanina pa palang 9:00 yung text niya. Etong sabi niya ha, huwag kayong magpapaabot ng 12:00 doon sa liblib na daan. Kung gagabihin kayo ng sobra ay huwag na kayong dumaan doon. May iba namang shortcut. Pasensya na at ngayon lang nakapag-text kasi maraming ginagawa. Ingat kayo. Anong ibig sabihin nun Kuya Jano? Bakit kaya ayaw niya tayo ritong padaanin? Parang hindi magandang pakiramdam ko, mga Bes. Baka may something sa lugar na to. Oy, wag naman sana. Mukhang wala pa tayong mahihinga ng tulong dito. Oy, mga girl, huwag kayong OA ha. Kumalma muna kayo. Magre-reply ako sa jowa ko para itanong kung bakit. Eto na. Ay, teka! Ano? Bakit Kuya Jano? May nangyari ba? Nawala ng signal. Hindi ako makakapag-reply sa kanya. Diyos ko naman. Akala ko kung ano na. Ako nga rin OA mo naman tumili, Kuya Jano. Ay naku, ganito na lang. Malapit na rin naman tayo. Kaya bibilisan ko na ang pagpapatakbo ng kotse. Yung mga seatbelts ninyo, ha? Sige Kuya Jano, go lang. Lahat kami ay kinakabahan na dahil napakahaba ng liblib na kalsadang yun. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang tumigil ang pag-andar ng kotse sa napakadilim na daang wala man lang ilaw sa poste. Pag minalas ka talaga. Ano bang nangyari Kuya Jano? Naubusan ba ng gasolina? Uy, hindi no. Naka-full tank to. Baka na-flat ang gulong. Ay, ano ba yan? Dito pa talaga tayo ni stranded parang may bigla na lang lalabas na wakwak dito. Girl, wag kang OA ha. Lalabas muna ako at ayusin ang gulong. May dala naman ako mga gamit. Ay nako, bilisan mo Kuya Jano ha, ang creepy dito. Oo na, kumalma ka girl. Diyan muna kayo ha. Go lang, Kuya Jano, go lang. Sa totoo lang, DJ Paula, gusto na talaga naming makaalis sa lugar na yon dahil kakaiba ang itsura ng kalsada. Walang bahay, walang tindahan, walang kahit anong ilaw, puro damuhan at matataas na puno ang makikita sa magkabilang gilid. May mga sirang karatula na hindi na mabasa at may mga lumang gamit na nakakalat sa tabi ng daan. Habang inaayos ni Kuya Jano ang gulong ay napansin naming lahat na may liwanag sa dulo ng kalsada na parang gumagalaw. Maya-maya ay may lumitaw na mahabang hanay ng mga taong nagpoprosesyon
na dahang-dahang naglalakad papunta sa direksyon namin. Lahat sila ay nakaitim na damit, may hawak na kandila at walang nagsasalita kahit isa. Habang papalapit sila, napansin naming maitim ang talukap ng mga mata nila. Hindi sila lumilingon at diretso lang ang paglalakad sa gitna ng kalsada. Agad na pumasok si Kuya Jano sa loob ng kotse at nagkatinginan kaming tatlo. Kuya Jano, ganito ba talaga dito? Hindi ko alam pero baka ngayon na nila ginaganap yung pagpaparada ng patron. Parte kasi ng baryo nila ang kalsadang to, kaya baka naman lang sila dito. Pero sa pagkakaalam ko, tuwing madaling araw at umaga nagpo-prosesyon eh. Hating gabi pa lang naman ngayon ah. Tsaka wala naman silang dalang patron, mga bes. Naglalakad lang sila habang nakapila na parang mawala sa sarili. Hindi ko alam mga bes, wala akong idea. Wala namang sinasabi sa akin ng jowa ko. Kylie, Kuya Jano, parang tumitingin sila sa atin. Tapos, nakakatakot yung paraan ng pagtingin nila. Kuya Jano, okay na ba yung gulong? Umalis na tayo rito, please. Di na maganda pakiramdam ko eh. Oo, eto na. Paaandarin ko na tong kotse. Yung mga seatbelts ninyo ha, kasi bibilisan ko pagpapatakbo. Oo, Kuya Jano, kami nang bahala. Basta umalis na tayo rito. Habang lumalayo kami sa mga taong nagpoprosesyon, ay nakatingin pa rin ako sa kanila. Nang mga sandaling yon ay nagsitaasa ng balahibo ko dahil sinusundan nila kami ng tingin habang nanlilisik ang mga mata. Ilang sandali lang ay tuluyan na kaming nakalayo at hindi na namin matanaw ang mga taong yun. Sabay-sabay kaming napabuntong hininga at napausal ng pasasalamat, pero ilang sandali lang. Biglang lumitaw ang malalaking uwak at sumunod sa amin. Ay, Diyos ko, bakit ganito sa lugar na to? Kanina mga nagpo-posisyon, ngayon mga ibo naman. Kuya Jano, malayo pa ba? Medyo malapit ng Kylie. Konting minuto na lang. Diyos ko, sinasalubong na tayo ng ibang uwak. Yung seatbelt ninyo, mga girl ha. Itotodo ko na to. Kuya Jano, Ano? sa harap! May malaking ibon na sasalbok sa kotse! Kuya Jano, mapapagka tayo! Ano? Sumalbok ang kotse sa isang puno at pagkatapos nun ay nawalan na ako ng ulirat. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari pero habang walang malay ay nagkaroon ako ng isang panaginip. Nagising daw ako sa kotse ni Kuya Jano pero wala akong kasama. Lumabas ako at nakita ko na ang lugar na kinaroroonan ko ay napakadilim at wala akong ibang makita. Ilang sandali lang ay lumitaw ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na long sleeve at pantalon. Makapal ang kanyang kilay at maitim ang talukap ng mga mata, kagaya ng mga taong nagpoprosesyon. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at ngumiti na parang mapupunit ang bibig. Agad akong napaatras pero muntik na akong matumba kaya sinalo niya ako at hindi pa rin naaalis ang ngiti sa mukha niya. Sino ka? Jenna? Bakit mo ako kilala? Sino ka ba? Bakit ka tumatawa? Tinatanong ko kung sino ka kaya sagutin mo ako. Jenna de la Paz. Ano? Pati buong pangalan ko, alam mo? Sino ka ba talaga, ha? Ang mga magulang mo ay sina Rodolfo de la Paz at Marilyn de la Paz. Nakatira kayo sa poblasyon Bonifacio at ang bahay ninyo ay pamana ng mga matatandang de la Paz. Ano? Paano mo nalaman ang mga detalyeng yon, ha? Kilala ba kita? Naging teacher ba kita dati? At hindi ko lang matandaan? Tsaka, bakit ako nandito sa lugar na to? Wala man lang ilaw. Nasaan ang mga kaibigan ko at bakit ikaw lang nandito? Anong nangyayari? Huwag mo akong tawanan. Sagutin mo ang mga tanong ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Tama na! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Tama na! Jenna!
Bakit ako nasa ospital? Aba bumangga yung kotse niyo sa puno. Kaya sugatan kayong tatlo. Saan ba kasi kayo papunta ha? Hindi ka man lang nagpaalam sa amin. Hindi nyo naman ako papayagan kapag nagpaalam ako eh. Kaya nga hindi ka namin pinapayagan kasi ganyan ang nangyayari sa'yo. Iisipin ng ibang tao na pinapabayaan ka namin. Oo nga, Jenna. Tama ang papa mo. Mahirapan pa nga kaming gumawa ng palusot kung bakit tumigil ka sa pag-aaral. Tapos ngayon ay mag-iisip na naman kami ng palusot. Nagkakasala kami sa Panginoon dahil sa pagsisinungaling para sa iyong bata ka. Kahit kailan talaga ay wala ka nang ginawang tama. Mas iniisip nyo pa talaga yung ibang tao kaysa sa sitwasyon ko ngayon. Anong sabi mo, Jenna? Wala po. Hindi ka pala namin mababantay mo maghapon. Kasi busy kami parehas nagpapa mo. Magbabantay ako ng bigasan. Tapos ang papa mo naman, meron siyang kailangang asikasuhin sa simbahan. Kasalanan mo rin naman kasi kung bakit ka na ospital. Ay, Ma, hindi yata pwedeng walang bantay ang pasyente. Si Kuya ba, nasan siya? busy ang kuya mo. Kasi marami siyang inaasikasong papeles. Baka hindi ka mapuntahan nun. Nandyan naman ang mga kaibigan mo sa kabilang room. Ipapasuyo na lang namin sa mga nanay nila na tingnan ka. Kaya nga, tama ang papa mo, Jenna. Ay siya nga pala. Mahal, mag-aalas 9 na kaya kailangan din nating umalis. Ay, oo nga pala. O siya, Jenna. Maiwan ka na namin ng mama mo rito. Oo nga, Jenna. Mag-text ka na lang kapag may kailangan ka, ha? Opo. Wala na akong nagawa kundi hayaan silang umalis. Lagi naman silang ganun, DJ Paula. Palagi nilang pinaparamdam na ayaw nila sa akin kasi ako lang naman yung anak nila na hindi umaayon sa lahat ng gusto nila. Kapag si kuya ang naoospital ay itinitigal nila ang lahat ng ginagawa nila para lang bantayan siya. Samantalang ako, palagi na lang may paninisi at parang ayaw man lang maglaan ng kahit isang oras para sa akin. Nang maramdaman ko na kaya ko nang tumayo ay pumunta ako sa room ng mga kaibigan ko at meron silang ikwento sa akin. Ano? May napanaginipan kang isang lalaki? Oo, Bes. Tapos ang nakapagtataka, alam niya yung buong pangalan namin. Pati mga magulang namin kung saan kami nakatira. Anong itsura niya? Sa pagkakatanda ko, ay makapalang kilay, matangkad, itim ang kulay ng damit, mula pang itaas hanggang pang ibaba. Oo, yan din yung nakita ko. Ha? Ibig sabihin, pare-parehas natin siyang napanaginipan? Napanaginipan mo rin siya, Jenna? Oo, Kuya Jano. Takot na takot nga ako sa panaginip ko kasi akala ko totoo. Oo, ganyan din yung pakiramdam ko, Jenna. Tapos hinahanap ko kayo nun pero wala naman kayo. Napansin niyo ba, mga bes? Sobrang itim ng talukap ng mata ng lalaki. Parang kamata niya yung mga nakita nating nagpuprosesyon. Hindi kaya isa siya dun? Siguro na trauma lang tayo. Kaya nakapanaginip tayo ng lalaki na kasing aura ng mga tao doon. Bakit iisang lalaki yung napanaginipan natin? Hindi ba nakakapagtaka yun? Kaya nga, Bes. Kasi parang hindi lang basta nagkataon. Parang sinadya. Hindi na ako nakasagot sa sinabi ni na Kuya Jano at Kylie dahil pati ako ay nahihiwagaan din. Makalipas ang 4 na araw na pananatili sa ospital ay nakalabas na rin kaming dalawa ni Kylie. Naiwan si Kuya Jano dahil mas malala ang natamo niyang injury. Sina Mama at Papa ang sumundo sa akin. Pagdating sa bahay ay nagdadabog si Mama at pinaparamdam na naman ang galit niya sa akin. Ang laki ng nagastos natin sa hospital bills. Tapos wala ka man lang palang ipon dahil kung saan-saan mo ginagastos ang pera mo. Ma, hindi totoong wala akong ipon. Nag-iipon ako para sa pag-aaral ko. At ayaw ko yung gastusin para hindi mabawasan. Ano ba kasing mapapala mo sa lintik na kursong fine arts na yan? Palagi na lang yung gusto mo ang nasusunod. Hindi mo man lang kasi kami sundin ng papa mo. Alam mo namang para din naman sa'yo ang iniisip namin, di ba? Bakit po nagagalit ka na kayo nagbayad ng hospital bills? Kasi para yun sa kuya mo. Hindi muna namin siya pagtatrabahuin para makapagpuko siya sa pagmamasteral.
Kaya naglaan kami ng pera para sa allowance niya. Palagi na lang si kuya. Anong sabi mo? Narinig ko yun ha? Totoo naman ma, di ba? Lagi na lang si kuyang iniisip nyo. Anak nyo rin naman ako, di ba? Kasi nagsisikap ang kuya mo sa buhay niya. Kaya ginaganahan din kaming tulungan siya. Eh ikaw, puro kalakwatsa at pasarap sa buhay. Hindi ka man lang nagsisika para sa future mo. Hindi naman yun ganun, ma. Iba lang talagang interest ko kay kuya. At saka, yung lakwasya na sinasabi mo, simpleng panonood lang yun ng mga banda kasi mahilig ako sa music. Kayo lang ang nag-iisip ng masama sa akin. Eh ang pagka-aksidente mo ha, Jenna? Hindi ba kasalanan mo yan kasi hilig mong pumunta sa kung saan-saan kasama yung barkada mo? Alam mo na bang masamang impluensya ang mga yan? Halata naman sa itsura pa lang. May mga tattoo, naka-piercing, at kung makaporma yan si Kylie, parang pok-pok. Hindi naman kita ganyan pinalaki tapos ganyan ang mga kaibigan mo. Ma, hindi naman ginustong maaksidente kami. At saka isa pa, hindi masamang impluensya sina Kylie at Kuya Jano. Kayo lang nag-iisip niyan. Ay, ewan. Ewan ko sa'yo, Jedda. Sasagot ka pa talaga. Ay, teka. May tao. O, dyan ka lang ha. Agad na lumapit si Mama sa pinto at ako naman ay naiwang nakaupo sa sofa. Pagbalik ni Mama ay kasama na niya si Aling Marinel. Kaibigan ni Mama na isa sa may posisyon sa simbahan. May mga dala siyang prutas at nang makita niya ako ay nag-aalala siyang tumingin sa akin. O Jenna, kumusta ka na? Ang sabi ng mama mo sa akin ay naaksidente ka raw habang pauwi galing sa seminar ng trabaho nyo. Ha? Ano po? Oo. Hindi pa nga siya masyado nakaka-recover. Kaya hindi ko muna pagtatrabaho ilang araw. Napakasipag kasi ng bunso kong yan. Kaya palaging umaattend sa mga seminar. Mukhang malapit na kasi siyang mapromote sa trabaho. Nakakatuwa talaga ang mga anak ni Dodong, Lin. Yung isa ay nagmamasteral na tapos ito namang si Jenna ay mapopromote na pala sa trabaho. Oo naman. Kaya nga suportado ko sila parehas. Eto kasing si Lynn ay gusto niya mag-aral sa ibang bansa. Kaya mas pinili muna niya magtrabaho para makapag-ipon. Ay, oo. Palagi mong nababanggit sa amin na ang anak mong yan ay napaka-independent. Kaya gusto niyang magkaroon ng sariling pera para hindi siya umaasa sa inyo. Talagang nakakahanga kayong mga magulang nila. Pinagpala lang talaga kami ng Panginoon sa mga anak namin. Kaya kapag nagbimensahe ako sa simbahan natin, ay palagi kong sinasabi na kapag ang isang magulang ay palaging nagdadasal at sumasamba sa Panginoon, siguradong palalakihin din nilang mabuting tao ang kanilang mga anak. Tama ka dyan, Lynn. Kaya nga kayong dalawa ni Dodong ang role model ng mga magulang sa simbahan natin. Napapairap na lang ako sa usapan nila DJ Paula. Napaka-ipokrita at sinungaling ni Mama. Nag-iimbento pa talaga siya ng kwento para mapagtakpan ang totoong sitwasyon ko at para magmukhang maganda ang tingin sa kanya ni Aling Marinel. Kung pwede lang talaga ay sasabihin ko sa kanila kung anong mga masasakit na salitang palagi nilang sinasabi sa akin. Yun ang dahilan kaya hindi na ako nagsisimba, DJ Paula. Kasi marami sa simbahan ng mga taong kagaya ng mga magulang ko. Yung tipong mabait at makajos kapag kaharap ang ibang tao, pero kapag nasa bahay o walang nakakakita, dun inilalabas ang sama ng ugali. Sakit na talaga to ng mga religious na tao, ano? Samantala, iniwan ko muna sila sa sala at magpapahinga na lang ako sa kwarto ko. Ilang minuto pagkahiga ko ay nakatulog agad ako at sa pagkakataong yun ay nagkaroon na naman ako ng hindi magandang panaginip. Nandito na naman ako sa madilim na lugar na to. Jenna. Nandito na naman yung lalaki yun. Jenna. Ano ba? Huwag kang lalapit sa akin! Jenna. Wag! Lumayo ka sa akin! Wag! Huwag kang lalapit! Jenna. Ano bang kailangan mo? Bakit palagi ka nagpapakita sa akin?
Jenna. Vos tremoremene singelat himbos ni Cabo. Anong sinabi mo? Vos tremoremene singilatum vos ni Cabo. Hindi kita maintindihan. Huwag ka nalaban sa akin! Panaginip lang pala. Ano yon? Anong ibig sabihin ng sinasabi niya? Naging palaisipan sa akin ang sinabi ng lalaki na tila nasa ibang lengguwahe. Hanggang sa nakausap ko sina Kylie at Kuya Jano at nalaman ko na pare-parehas na naman ang naging panaginip namin. Isang araw ay bigla na lang naging tahimikin si Kylie at palagi na lang uma-absent sa trabaho. Hindi naman ito nagsasabi ng problema sa amin kaya labis namin yung ipinagtaka. Sa tingin mo, Jenna, ano kaya yung problema ni Kylie? Hindi ko rin alam eh. Kasi wala naman siya sinasabi sa akin. Sa totoo lang, itinadad ko na ng message yung account niya pero walang reply kahit isa. Sa akin nga rin eh. Hindi rin siya nagre-reply. Nag-aalala na talaga ako, Jenna. Hindi kaya may family problem siya? O baka niloloko na naman siya ng boyfriend niya? Oo, iniisip ko nga rin yan. Teka, Kuya Jano, nag-text ang nanay ni Kylie. Ano sabi? Kuya Jano! Ano? Bakit? Ano sabi ng nanay niya sa'yo? Wala na raw si Kylie. Nakita raw na nakabigti sa kwarto niya. Ano? Ano ibig sabihin nito? May depression si Kylie at hindi natin alam? Parang nang imposible kasi. Napakamasayahin niyang tao eh. Hindi ko rin alam, Kuya Jano. Hindi talaga namin maisip ni Kuya Jano kung bakit humantong sa ganong sitwasyon si Kylie. Pero ang nakapagtataka, sinabi ng magulang ni Kylie na napakataas daw ng pinagsabitan ng lubid at sa height ng kaibigan ko ay hindi niya makakayang abutin yun. Kaya napapaisip din kami kung paano nangyari yun. Hindi kaya nagdadrag siyang kaibigan mo, Jenna? Ma, bakit ba ganun ang iniisip mo kay Kylie? Hindi siya ganong klase ng tao. Ikaw na ang nagsabi na wala namang nakakapasok sa bahay ni na Kylie. Kaya sigurado ako walang ibang gumawa ng ganun sa kanya kundi sarili niya lang din. Yun nga pong nakakapagtaka. Sabagay nga naman kapag gusto na talagang mamatay ng tao, ay gagawin niya ang lahat para tapusin ang buhay niya. Meron pa kang umaakyat ng napakataas na building para lang tumalon. Hindi kasi active sa simbahan niyang kaibigan ni Jenna. Baka nakakalimot na sa Panginoon kaya nilamon ng kalungkutan at naging mahina ang loob. Ma, hindi lang yun ang dahilan kaya nagkakaroon ng depression ng isang tao. Tsaka, maiba natin kung talagang nag-suicide siya. Hindi pa natin alam kung anong totoong nangyari. At kahit magulang ni Kylie, naguguluhan din. Kung hindi siya nagpakamatay, tapos wala namang nakapasok sa bahay nila, ano kayang totoong nangyari? Hindi na ako nakapagsalita dahil pati ako ay wala ring idea. Napaka-misteryoso ng nangyari kay Kylie at nakakalungkot lang dahil sobrang biglaan. Hindi man lang siya nakapagpaalam sa amin at bago siya namatay ay hindi man lang namin siya nakausap. Isang araw, hindi nakapasok sa trabaho si Kuya Jano. Pagka-uwi ko ay tumawag ako sa kanya at nagulat ako sa ibinalita niya. Ano? Magre-resign ka na sa trabaho? Bakit? Hindi ko na kasi maintindihan. Mukhang kailangan ko nang magpahinga muna. Ano ba nangyayari sa'yo, Kuya Jano? Sabihin mo sa akin. Madalas ako mawala sa sarili tapos lagi kong napapanaginipan yung lalaki na yun. Tapos may nangyayari sa akin kakaiba na di ko alam kung paano nangyari. Ano ba yan, Kuya Jano? Basta madami. Hindi ko rin kasi alam kung paano iisa-isahin. Parang pakiramdam ko, anytime ay masisiraan na ako ng ulo. Hindi rin naman ako pinaniniwalaan ng mga magulang ko. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Wag na, Jenna. Papunta kami nitong jowa ko sa bar.
Doon na lang muna ako magpapalipas ng gabi kasi di ko kaya matulog. Pasensya na, Jenna. Andiyan na pala siya. Paalis na kami. Ingat ka. Sige, Jenna. Salamat. Patayin ko na ang call natin, ha? Sige. Hindi ko maiwasang kabahan ng mga sandaling yon, DJ Paula. Dahil parang nauulit sa kanya ang nangyari kay Kylie. Ilang araw pa ang lumipas at meron akong natanggap na masamang balita mula sa tatay ni Kuya Jano. Dinala na raw ito sa mental hospital dahil nawala na sa katinuan. Sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari sa kanya, pero gaya lang ng dati ay narinig ko lang yung mga palagi nilang sinasabi na kulang sa dasal, simba o nagda-drugs. Isang umaga ay maaga akong binulabog ni Mama sa aking kwarto. Nagpaingay siya gamit ang mga kaldero para lang magising ako. Manaman, ang aga niyo mambulabog. 2 oras pa lang ang naitulog ko dahil hating gabi na ako umuwi galing sa trabaho. Ano pang meron ngayon? Araw ng linggo ngayon, kaya sisimba tayo. At hindi ka na pwedeng umabsent dahil baka parusahan ka rin ng Panginoon kagaya ng nangyari sa kaibigan mo. Ma, hindi naman yun dahil doon. Bakit ba palagi niyo nalang sinisingit ang aral ng religion sa lahat ng bagay? Eh bakit? Hindi ba totoo? Abalin, sumusobra ka na ha. Ako'y natatakot para sa kagaya mo. Parang tuluyan mo nang inalis sa puso't isip mo ang Panginoon. Kaya ka nagkakaganyan. Ano pa yan? Ang aga-aga. Eto na, babangon na ako at gagayak para sumama sa pagsimba. Aba dapat lang. Bilisan mo ha. Oo na, Ma. Pagkatapos gumayak ay pumunta na kami sa simbahan. Iilan pa lang ang dumadating at dun kami pumwesto sa unahan dahil malaki daw ang halaga ng ibibigay na handog ni na Mama at Papa. Kagaya ng madalas sa tagpo, kapag wala pa si Father, nagchichismisan ang mga tao kagaya na lang ni na Mama at Aling Marinel. Yun na nga ang sinasabi ko, Lynn. Pinabayaan yata ni Sol ang anak niya kaya nabuntis ng maaga. Kasalanan din naman ng dalagitang yun ang nangyari sa kanya. Mabait naman ang mga magulang niya at sinusuportahan siya. Lagi na kasing nakasuot ng maiksi. Tapos kung sino-sinong lalaki ang dinadala sa bahay nila. Hindi nakakapagtaka na nabuntis siya ng maaga. Sabi ko na nga ba, ang batang yan ay hindi makakatapos sa pag-aaral at walang mararating sa buhay. Mabuti na lang talaga at hindi ganyan ang mga anak ko. Kahit anong mangyari ay hindi ko tinitigilan ng pangaral. Abay, ayokong matulad ang mga anak ko sa mga batang kagaya ng anak ni Sol. Ay oo naman, Mare. Kahit ako ay hindi rin matutuwa kapag nagkaganoon ang mga anak ko. Hindi na kasi nagsisimba si Sol kaya minamalas sa mga anak. Kaya nga Ang utak talaga ng mga feeling perfect na to. Hindi yata nila alam na kaya nabuntis ang maagang anak ni Aling Sol dahil kulang sa atensyon ng magulang. Isa rin kasi siya sa entremetidang ina na masyadong pinipressure ang mga anak. Ay, parehas lang naman sila ni Mama na ang tingin sa mga anak ay living trophy na dapat gawin ay ganto, ganyan para may pagmalaki sa ibang tao. Jane, nandito ka pala. Isa pa tong si Kuya, oh. Labas tayo mamaya after ng simba natin, ha? Ang ganda mo ngayon. May girlfriend na si Kuya tapos kung kani-kanino pa lumalandi. Dito pa sa harap ng simbahan. Ay, ano ba mga tao to? Nakakairita talaga, DJ Paula. Parang ayoko nang tapusin ang misang yon dahil sa kanila. Umiinit na kasi ang dugo ko sa ugali ng pamilya ko, pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Pagkatapos ng misa ay nagpa-prayer meeting ang pamilya ko sa bahay namin para daw ipagdasal ako. Pero dahil alam ko ang mga totoo nilang ugali, ay wala ni isa mang nakahikayat sa akin para maging active muli sa pagsimba. Kahit sino naman siguro ay mawawala ng gana kapag alam mong puro hipokrito ang mga kasama mo, di ba? Mga taong mapagkunwari at feeling perfect pero palagi na lang pinupuna ang kahinaan ng iba. Pagkaalis ng mga tao sa bahay ay kinausap ako ni Mama. Ano, Jenna? Natauhan ka na ba?
Ang gaganda ng mga sinabi nila sa'yo. Binasahan ka pa nila ng mga talata sa Biblia. Ang gaganda nga ng mga sinabi nila sa akin, pero ang papangit naman ng ugali. Anong sabi mo? Wala ma. Pwede ba ibigay niyo na lang sa akin ang araw ng linggo? Gusto kong matulog at magpahinga kapag gantong araw. Sa day off ko sa trabaho. Bukas may pasok na naman. Tapos di pa ako nakakapagpahinga ng maayos. Mas pipiliin mo ang magpahinga sa bahay kaysa pumunta sa bahay ng Panginoon. Ma, sa langit ang bahay ng Panginoon, hindi sa simbahan. At kahit saan ako nandun, ay alam ko nakikita niya ako at kinagabayan niya ako sa araw-araw. Maiintindahan niya yon kung mas gugustuhin kong matulog maghapon kaysa gumayak at pumunta sa simbahan na mas makakadagdag pa sa pagod ko. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang sumimba. Ginagawa mo pang excuse yung day off mong yan. Alam mo, Jenna, hindi na talaga nakakapagtaka kung bakit minamalas ka sa buhay. Kung bakit nawawalan ka ng direksyon. Kayo ng mga kaibigan mo. Tingnan mo nga nangyari sa kanila. Nagbigti si Kylie. Tapos nawala sa katinoan si Jano. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa'yo. Natatakot na ako sa pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Magulang ba talaga kita, ma? Bakit mo ko pa nag-iisipan ng ganyan? Ang sama niyo naman sa akin. Aba, sumasagot ka pa talagang bata ka. Bakit? Kayo nga hinahayaan ko na kung ano-anong sabihin sa akin tapos pag ako bawal? Ay, dyan na nga kayo, ma. Mas mabuti pang magpahinga na lang ako sa kwarto ko kaysa makipagtalo sa inyo. Jenna, sandali lang. Ano, ma? Kapag pinalo ka ng Diyos dahil sa kapasawayan mo, ay wala akong magagawa sa'yo. Hindi ko na pinansin ang sinabing yun ni Mama. Pairap-irap akong pumasok sa loob ng kwarto at nahiga sa kama. Kinagabihan ay nagkaroon na naman ako ng hindi magandang panaginip at sa pagkakataong yun, natagpuan ko ang sarili ko sa isang damuhan. Tumakbo ako paalis sa lugar na yon pero biglang may humila sa akin at laking gulat ko nang makita na naman ang lalaking yon. Huwag kang lalapit sa akin! Jenna, Huwag! Huwag kang lalapit! huwag ka nang lumayo kasi wala ka nang kawala sa akin. Huwag! Bitawan mo ako! Hindi ka na makakatakas. Nasasaktan ako! Tama na! Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ikaw na ang isusunod ko, Jenna. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na ang isusunod ko! Roy! Ang likod ko! Panaginip lang pala. Ang sakit ng likod ko. Teka, anong nangyari? Bakit nagkaroon ako ng mga kalmot? Sa panaginip lang naman yun, pero bakit naging totoo? Diyos ko, bakit ganito? Isa lang ang naisip ko ng mga sandaling yon, DJ Paula. Yung lalaking nagpapakita sa panaginip namin ni na Kylie at Kuya Jano ay hindi nagkataon o nagkapareho lang. Posibleng siya ay isang uri ng aswang na umaatake sa amin sa pamamagitan ng panaginip. At maaaring nakita niya kami sa madilim na daan papunta sa kamag-anak ng kasintahan ni Kuya Jano nung bisperas ng pista. Nag-search ako sa internet at nakita ko ang isang nilalang na kung tawagin ay batibat. Ito ay umaatake kapag tulog ang biktima niya. Kung ano ang ginawa niya sa panaginip ay nagiging totoo, kaya nagigising ang biktima na may mga kalmot o may masakit na katawan. Naalala ko ang tungkol sa kumpare ni Papa na si Mang Baldo dahil marunong ito sa mga aswang at kakaibang nilalang. Kaya naman tinanong ko siya tungkol dito. Si Baldo ba, Jenna? Nako, sobrang busy no, kaya hindi mo mahagilap yon. Bakit mo ba hinahanap? May tatanong lang po sana ako tungkol sa mga aswang. Abay, kailan ka pa nagkentere sa mga aswang? Pakiramdam ko po kasi. Inaswang kaming tatlo ni na Kylie at Kuya Jano. May nagpapakita pong lalaki sa panaginip namin. Baka siyang may kagagawan, kaya may nangyari sa mga kaibigan ko. Ito nga po, may nangyayari na rin sa akin. Napanaginipan ko kagabi na kinalmot ako sa likod. Pero nagkatotoo nga po. Ito po,
tingnan niyo yung likod ko. Dinadaga na kasing kwarto mo kasi tamad ka maglinis. Wala yan. Kalmot lang yan ng daga. Hindi ito basta kalmot ng daga. Jenna, kung pakiramdam mo ay inaaswang ka, ay magsimba ka lang. O kaya naman magkumpisal kay Father. Mawawala din yan. Paniwala ka sa akin. Pero pa, pakiramdam ko hindi ito basta magagamot ng dasal o kumpisal. Kailangan ko ng tulong ng mga kagaya ni Kuya Baldo. Aba Jenna, ang Kuya Baldo mo ay marunong sa itim na mahika. Kaya siyang may alam sa mga aswang. Alam mo ba kung saan galing ang kapangyarihan ng itim na mahika? Kay Satanas. Kaya hindi ka dapat humingi ng tulong sa kanya. Kasi para ka na rin nagtaksil sa Panginoon. Pero pa, Hindi Jenna. Sundin mo ang sinabi ko. Magdasal ka lang at magkumpisal. Yun na yun. Ang hirap ng ganitong pakiramdam na maski magulang mo ay hindi maaasahan sa ganitong bagay. Kinagabihan ay nanaginip na naman ako at sa pagkakataong yon ay natagpuan ko ang sarili ko sa kalsada kung saan kami na stranded noon. May narinig akong yapak papalapit sa akin at paglingon ko ay nakita ko na naman yung lalaki. ikaw na naman. Bakit ba hindi mo ako tinitigilan? Hindi ako titigil hanggat hindi ka nauubos. Anong gagawin mo sa akin? Bakit mo ako hinahawakan? Tama na! Tigilan mo na ako! Parang awa mo na! Bakit ko gagawin yon? Hawak na kita sa lieg. Ang leg ko! Uubusin kita ng paunti-unti. Kagaya ng ginawa ko sa mga kaibigan mo. Ang kamay ko! Aray! Tama na! Tama na! Ay, Diyos ko! Bakit hindi ako titigilan ng lalaki yun sa panaginip? Teka, bakit parang basa? Bakit may dugo ang kama? May regla ba ako? Teka, ang sakit ng kamay ko. Anong nangyari? Ganun na lang ang pagkagulat ko, DJ Paula, nang makita ko ang kamay ko na may malaking sugat at halos humihiwalay na ang buto sa laman. Agad akong kumuha ng tela at binendahan ito. Kinabukasan ay palihim akong pumunta sa ospital para ipagamot ito sa doktor. Hindi na ako nagsabi sa pamilya ko dahil baka kung ano-ano na naman ang sabihin nila. Simula nun ay natakot na akong matulog. Ginawa ko lahat ng paraan para hindi ako antukin. Jenna, bakit ang takaw mo ngayon sa kape, ha? Parang 4 na beses ka nagkakape sa isang araw. Tapos hindi ka natutulog. Ayoko matulog, ma. Aba, hindi pwede yon. Maaga kang mamamatay na bata ka. Magdasal ka na lang kasi. Para hindi ka nadalawin ng aswang na yon. Nagdadasal naman ako bago matulog, ma. Pero hindi gumagana. Magpapadasal ako mamaya dito sa bahay. Gusto mo? Huwag na po. Eh, bahala kang bata ka. Tinutulungan ka na nga, ayaw mo naman. Si Kuya Baldo po. Alam kong siyang makakatulong sa akin. Nasabihan ka na naman ng papa mo, di ba? Bawal ang Kuya Baldo mo. Bakit bang kulit-kulit mo? Pero ma, Subukan mo rin magpadasal mamaya. Malay mo naman ni gumana. Wala akong nagawa nang magpatawag si mama ng mga tao sa simbahan namin para magdasal. Pero kahit na ganun ay walang nangyari. Napanaginipan ko pa rin yung lalaki at sa panaginip ko ay natagpuan ko ang sarili ko na binabaon daw ng lalaking yun sa hukay. Nagising ako na masikip ang dibdib at hirap sa paghinga. Ilang araw ko na namang pinigil ang antok ko para lang hindi makatulog. Nang maka-rest day ako sa trabaho ay pumunta ako sa Maynila dahil sabi nila ay meron daw mga nagtitinda ng anting-anting sa Quiapo. Para akong lutang na naglalakad sa tabi ng simbahan kaya nabangga ko ang isang matandang babae. Ano ka ba naman, Iha? Bakit parang di ka tumitingin sa dinadaanan mo? pasensya na po. Hindi ko po sinasadya.
Okay ka lang ba? Bakit ang itim ng talungkap ng mga mata mo? Ilang araw na po kasi ako hindi natutulog. Abay, bakit hindi ka natutulog? Natatakot po kasi ako sa panaginip ko. Aba, inaaswang ka yata. Paano niyo po nalaman? Kasi may mga aswang na nambibiktima sa pamamagitan ng pagpapakita sa panaginip. Tapos magigising na lang yung biktima nila na may mga sugat o kalmot sa katawan. Ganun nga po nangyayari sa akin. Iha, ako ay isang albularya. Matutulugan kita. Sige po. Paano po? Ibebenta ko na sa iyo tong orasyong papel. Ilagay mo sa ilalim ng unan mo bago ka matulog. Proteksyon niya laban sa aswang na pumapasok sa panaginip. Ganun po ba? Magkano po to? Ay, 100 na lang, iha. Pabili na po ako ng mga 4 para kapag nawala ay meron akong pamalit. Bawat papel ay ginawa para sa isang tao lang. Kung sobra, mawawala ang bisa niya. O pwede pang magdulot ng masamang epekto. At hindi rin lahat ay nakakatagpo ng pagkakataon na makuha ito. Minsan, natatamaan lang sa tamang oras at pagkakataon. Sige po. Kukuha na po ako ng isa. Iha, ingatan mo itong mabuti ha. Huwag mong iwawala. Opo. Sinunod ko ang sinabi ng matanda at umepekto naman sa akin dahil hindi na ako nanaginip ng masama. Simula nun ay nakakatulog na ako ng maayos at hindi ko na rin kailangang uminom ng maraming kape para lang pigilan ang antok ko. Kaya lang, isang araw, Nasaan na kaya yung orasyong papel ko? Bakit nawala yun dito? Teka, parang naglinis si mama ng kwarto ko. Hindi kaya naitapon niya. Ma! Ano yon, Jenna? Nakakagulat ka naman. Tinapon na ba yung papel na nakalagay sa ilalim ng unan ko? Yung may mga orasyon. Oo, tinapon ko na yon, Jenna. Bakit, Ma? Anak, alam mo ba bawal sa simbahan natin ang mga ganon? Hindi yun galing sa Diyos. At delikado yun kasi pwedeng mag-anyaya ng masamang espiritu. Itinapon ko na para ligtas ka at malinis ang ating pananampalataya. Pero Ma, paano ako makakatulog? Sigurading guguluhin na naman ako ng aswang na yun. Huwag kang matigas ang ulo. Jenna, palagi na namang katigasan ng ulo mo ang papairalin mo. Magmabuti pa, pupunta ka bukas sa simbahan at magkumpisal kay Father. Hilingin mo rin na alisin sa katawan mo ang mga masasamang espiritu na gumagambala sa'yo. Pero Ma, ginawa na natin yun. Pero hindi naman gumana sa akin. Basta sundin mo ang sinasabi ko, Jenna, huwag ka nang pasaway. Opo, Ma. Oo na. dahil wala na akong pamproteksyon ay bumalik na naman ako sa pagpipigil ng antok. Pero dahil pagod ako sa pagtatrabaho ay nakatulog ako at nang gabing yon ay hindi naman masama ang naging panaginip ko. Nakaupo lang ako sa sala habang may paulit-ulit na kumakatok sa pinto. Narinig ko ring nag-uusap ang mga magulang ko at may kasama silang isa pang lalaki. Kaya lang, hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko at pagkatapos nun ay bigla na lang akong nagising. Hindi na nagpakita yung lalaki kaya inisip ko na bumalik na sa normal ang lahat. Kinabukasan, naabutan ko ang nanay ko na maagang nagluluto ng pansit. Day off ko nung araw na yon kaya hindi ako dumiretso sa banyo para maligo. Pumunta ako sa kusina at uminom ng tubig. Oh, mabuti naman at gising ka na, Jenna. Tulungan mo ako maghiwa ng mga gulay na ilalahok sa pansit. Parang ang aga mo namang magluto ng pansit, Ma. Anong meron ngayon? Darating ang Kuya Baldumo, dito raw muna makikituloy. Sinusundo na nga ng papa mo sa terminal ngayon. Bakit daw po? Malapit kasi dito ang trabaho niya eh. Wala pang budget sa pang-upa. 1 buwan lang naman siya dito sa atin. Mabuti naman. Ay, sa wakas, makakausap ko na si Kuya Baldo tungkol sa aswang na yon. Anong sabi mo? Wala, Ma.
Ay, nandiyan na yata sila. O pagbuksan mo ng pinto. Opo. Pagkabukas ko ng pinto ay bumungad sa akin si Papa kasama si Kuya Baldo. May napansin akong kakaiba sa kanya. Parang walang ekspresyon ang kanyang mga mata at maitim ang paligid nito. Agad naman akong nagmano sa kanya at may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Pinapasok na siya ni Papa sa loob at napansin ko na hindi naaalis ang tingin niya sa akin. Dalaga na pala si Jenna. Ay, oo. Dalaga na yung tinanggihan mong maging inaanak kasi sabi mo noon wala kang pera. Oo eh. Ay, siya nga pala, pare. Tawagan ko lang yung inaanak mong si Jim. Oh, sige pare. Jim! Ang ninong mo nandito na! Sige pa, punta na ako dyan. Ibang level na yung inaanak mo. Magmamasteral degree na yan kaya sa isang buwan ay hindi na siya dito titira. Ninong! Oh yan, nandiyan na pala siya. Ninong, mano po? Oh, binata ka na rin pala. Opo naman, binata na talaga ako nang maabutan mo ngayon. Kasi ang tagal mo rin hindi napakita sa amin eh. Tama nga naman ang inaanak mo. Ang tagal mong hindi nagpakita. Pasensya na kayo. Kasi marami lang talagang pinagkakabalahan. Isang buwan nyo naman ako makakasama ngayon dito. Oo naman. Mabuti at tinadhana na dito ka magtrabaho para naman makita ka namin. O, luto na ang pansit. Baldo, kumain ka muna. Nagluto ako ng pansit kasi alam kong paborito mo yon. Sige. Salamat, Lynn. Jenna, dalhin mo na yung tinimpla mong kape kay Kuya Baldo mo. Opo, Ma. Kuya Baldo, ito pong kape mo. Salamat, Jenna. Kuya Baldo, Kumusta ka, Jenna? okay lang po ako. Kuya Baldo, excuse me po. Yung kamay niyo po, pakitanggal na lang sa braso. Ay, oo nga pala. Sorry. Baldo, sumando ka na ng pansit. Sige, Lynn. Salamat. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na maiwasan ang hindi mahiwagaan sa paraan ng pagtrato ni Kuya Baldo sa akin. Dati naman ay hindi siya ganun. Gusto ko pa sana magtanong sa kanya tungkol sa mga aswang pero wag na lang. Mas lalo pa akong nagduda sa kanya dahil habang naguhugas ako ng pinggan ay pumwesto siya sa harap ko at mataman akong tinitigan. Dahil hindi na ako komportable ay naisipan ko nang magtanong sa kanya. Kuya Baldo, may kailangan po ba kayo? Makikinom lang sana. Nandito lang naman po ang water jug sa kabaso. Kumuha na lang po kayo. Sige, sige. Kuya Baldo, okay ka lang? Oo naman, okay lang naman ako. Bakit mo naman naitanong, Jenna? Ang itim kasi ng paligid ng mga mata mo, Kuya Baldo. Napupuyat ka ba? Hindi naman. Sige na, Jenna. Lalabas na ako sa kusina. Sige, Kuya. Nagkibit balikat na lang ako pero di ko yun binaliwala. Naging alerto ako kapag katabi, kaharap o kasama siya sa kahit saang sulok ng bahay. Kinagabihan nga ay nagdasal muna ako at nagbasa ng Bible dahil merong hindi maganda sa kutob ko. Bandang 12:00 ay nagising ako dahil sa mga yapak sa labas ng kwarto ko. Napabangon ako sa pagkakahiga at kinuha ang rosaryo sa kama ko. Sino yan? Ma? Kuya Jim? Pa? Kayo ba yan? Sino ba kasi yan? Bakit ba gabing-gabi na ang iingay? Jenna! Kuya Baldo? Jenna, pagbuksan mo ko. Bakit po, Kuya? Basta pagbuksan mo ko. Ano bang kailangan niyo, Kuya? Importante to, Jenna. Basta pagbuksan mo ko. Eto na, Kuya. Teka lang. Jenna! Kuya? Napaatras ako nang makita si Kuya Baldo sa harap ng kwarto ko. Nakatayo. Walang ekspresyon ang mukha. Nakatingin lang ng diretso sa akin at hindi gumagalaw ang mga mata. Dahan-dahan itong humakbang papalapit sa akin. Lumakas ang tibok ng puso ko kaya tuluyan akong napaatras at agad na isinara ang pinto.
inilak ko ito sa kapinatungan ng mabigat na upuan para hindi madaling mabuksan. Humiga ako sa aking kama at nagtalokbong ng kumot. Ilang sandali pa ay narinig ko na naman ang malakas na pagkatok. Ay, Diyos ko! Bakit ganun si Kuya Baldo? Jenna, pagbuksan mo ako! Jenna! Matutulog na ako, Kuya! Jenna, please! Pagbuksan mo ako, Jenna! Ay, Diyos ko po! Hindi siya tumitigil! Jenna! Teka, anong nangyayari sa pinto? Bakit parang may tumutulong dugo sa doorknob? Kunin-kunin ko lang ba to? Teka, bakit nawala? Ay, Diyos ko! Nababaliw na yata ako! Jenna, papasukin mo na ako! Hindi na maganda to! Jenna! Panginoon, huwag mo po akong pabayaan! Jenna! 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 Panginoon, kayo lang pong makakatulong sa akin. Ingatan niyo po ako. Protektahan niyo po ako. Huwag niyo ako pababayaan. Ilayo niyo po ako sa masama. Kayo na pong bahala. Paulit-ulit akong nagdasal habang hawak ang rosaryo at parang 15 minuto rin ang tumagal bago natahimik ang lahat. Nakahinga ako ng maluwag pero hawak ko pa rin ang rosaryo hanggang sa makatulog. Kinabukasan ay parang normal lang ang lahat. Nakita ko pa si Kuya Baldo kasama sila Papa at Kuya Jim sa kusina at nagkwekwentuhan silang tatlo. Ibang klase ka pala, Baldo. Hindi ko akalaing nakaya mo yan. Ako nga rin eh. Hindi makapaniwala. Ano pa bang hindi mo kayang gawin, Kuya Baldo? Kaya mo bang maging aswang? Grabe ka naman sa Kuya Baldo mo. Si Jenna, gising na pala. Oh, Jenna, magkape ka na doon. Hindi na po, Tay. Maaga kasi ako ngayon kaya gagayak na ako. Doon na lang ako sa office kakain. Ikaw talagang bata ka. Nakasanayan mo na lang na palaging sa office kumakain tuwing umaga. Ganyan talaga kapag masipag eh. Oo, naasobra ng sipag yung si Jenna na minsan parang mas pamilya pa niyang trabaho kaysa sa amin. O Jenna, kumustang tulog mo? Maayos ba? Ayos, nagtanong pa talaga siya. Oo, Kuya. Sobrang ayos ang tulog ko. Napakaayos. Kasi walang maingay sa labas at panay ang katok sa pinto. Mabuti naman kung ganon. Magdasal ka lang sa gabi para malayo ka sa mga masasamang nilalang. Ay, siya pa talaga nagsabi sa akin nun. Oo, Kuya. O sige na, gumayak ka na. Hindi ko maintindihan, DJ Paula, kung bakit ganun si Kuya Baldo. Nanggugulo siya kagabi tapos ngayon ay bigla siyang umaakto na parang wala siyang alam sa mga nangyari. Gusto ko sanang ikwento yun sa pamilya ko pero hindi tama ang timing, kaya sinarili ko na lang ang lahat. Inisip ko rin na hindi rin naman nila ako pakikinggan kaya pumasok na lang ako sa trabaho. Nalate ako ng uwi dahil nag-overtime kaya inabot na ako ng gabi sa biyahe. Pagdating ko sa lugar namin, wala na halos tao sa kalsada. Madilim na at iilan na lang ang ilaw sa daan. Sarado na ang mga tindahan at wala na ring dumadaang sasakyan. Tahimik ang buong paligid habang naglalakad ako pa uwi sa bahay namin at ilang sandali pa, may narinig akong mga yapak sa likod ko. Diyos ko, ano yun? Hindi kaya... Minsan ko na nga paglalakad. Bakit kasi hindi ko makontak si Kuya Jim at Papa para masundo ako? Jenna, Diyos ko, nandyan na naman siya. Jenna, Konting hakbang na lang, Jenna. At makakauwi ka na rin. Jenna, Kuya Baldo! Jenna. Bakit wala kang kasama sa paglalakad? Kung hindi ka masusundo ng Kuya Jim at Papa mo, pwede ka rin magpasundo sa akin. Kuya Baldo, bakit ganyan ang itsura ng mata mo? Normal lang naman ah. Hindi! Hindi yan normal. Huwag kang lalapit sa akin. Bakit naman, Jenna? Nangangatal ang buong katawan ko at parang nagba-blackout ang utak ko dahil sa sobrang nerbiyos. Nakita ko kasi na itim ang talukap ng mga mata ni Kuya Baldo
at ang kulay ng eyeball niya ay kasing kulay ng mata ng uwak. Binilisan ko ang pagtakbo at naramdaman ko na wala nang sumusunod sa akin. Ilang hakbang na lang at nasa bahay na ako. Natanaw ko si Papa na nakatayo sa harap ng bahay namin kaya nabawasan ang kaba ko. Agad akong tumakbo papunta sa kinaroroonan niya at nagtataka siyang tumingin sa akin. Ay, bakit parang namumutla ka? Anong nakita mo sa daan, Jenna? Si Kuya Baldo po, nakita ko siya. Ha? Nandito ang Kuya Baldo mo, kararating lang galing sa tindahan. Nauna pa siya sa'yo ng mga 5 minuto. Ha? Siya po talaga yung nakita ko doon. Posible yan, Jenna, kasi sa likod naman siya dumaan papunta sa tindahan, hindi sa dinadaanan mo. Baka naman ibang tao yung nakita mo o baka naman namamalikmata ka lang. Pa, hindi ako namamalikmata. Nakita ko talaga siya. Oh, Jenna, dumating ka na pala. Huwag ka lalapit sa akin, Kuya Baldo. Jenna, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit takot na takot ka sa Kuya Baldo mo? Nakita ko nga po kasi siya kanina doon. Tapos iba ang kulay ng mga mata niya. At iba rin ang boses niya. Ha? Anong sinasabi mo? Baka hindi ako yun, Jenna. Jenna, ang mabuti pa'y pumasok ka na sa loob ng kwarto at baka nga hindi yan ang Kuya Baldo mo. Baka nakakakita ka na ng kung ano-ano dala ng sobrang pagod mo sa trabaho. Pero pa, Huwag nang matigas ang ulo. Pumasok ka na sa loob. Wala na akong nagawa kundi sundin si Papa. Hindi na ako lumabas nang pumasok ako sa kwarto. Inilak ko ng mabuti ang pinto sa kapinatungan ng mabibigat na gamit para hindi ito mabuksan. Nagrosaryo muna ako bago matulog at uminom ng matapang na sleeping pills para hindi basta-basta magising. Lumipas ang araw na gano'n na lang palagi ang ginagawa ko tuwing gabi kaya hindi na ako nakaramdam ng kakaiba. Nagpapahatid na rin ako sa katrabaho ko kapag nag-o-overtime sa trabaho. Sa umaga ay maaga akong gumagayak at sinisikap kong hindi magtagpo ang landas namin ni Kuya Baldo. Isang araw ay pumunta ako sa Quiapo para hanapin yung matanda na nagbigay sa akin ng orasyong papel. Kaya lang, di ko na siya mahanap. Pumunta rin ako sa tindahan ng mga anting-anting pero ang sabi ng mga nagtitinda, kapag gumamit nito ay may kapalit na malaking sakripisyo kaya hindi na lang ako bumili. Ang tanging naging sandigan ko ng mga panahong yon ay ang panalangin. Kaya mas lalong lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Pero isang araw, nagising ako na wala ang pamilya ko sa bahay at nagulat ako sa nakita ko kay Kuya Baldo sa kusina. tama ba ito nakikita ko? Kinakain ni Kuya Baldo ang hilaw at sariwang karne ng baboy. Ay, Diyos ko. Oh, Jenna, gising ka na pala. Nasa palengke ang mama mo tapos ang Kuya Jim mo naman ay maagang umalis kasi may inaasikasong dokumento. Pabalik na rin ang papa mo galing sa tindahan kasi may binili lang. Kuya Baldo, bakit mo kinakain yung hilaw na karne ng baboy? Ha? Ay, mukhang nagkamali ka yata ng nakita. Hindi ko to kinakain. Hinuhugasan ko lang to. Pero nakita kong sinusubo mo yan. Hindi ako nagkakamali. Jenna! Pa, Oy, gising ka na pala. Kape ka na dyan. Tayong 3 lang ng Kuya Baldo mong naiwan sa bahay. Baldo, ito pala yung dahon ng laurel na ilalahok mo sa adobo. Sige pare, salamat. Oh, Jenna, ba't nakatayo ka pa dyan? Magkape ka na. si Kuya Baldo po. Ano na namang problema mo sa Kuya Baldo mo? Ang batang ito talaga. Pumunta ka na doon. Opo. Hindi na talaga ako makatiis, DJ Paula, sa mga nakikita at nararamdaman ko kay Kuya Baldo. Kaya isang araw, nang saktong wala siya sa bahay, ay sinamantala ko ang pagkakataong yon para sabihin sa pamilya ko ang natuklasan ko. Pero sa halip na maniwala ay iba ang kanilang sinabi sa akin. Jenna, hindi maganda yung ganyan na pinag-iisipan mo ng masama ang kapwa mo. Ay, sus Mariosep, naririnig mo ba ang sarili mo, ha? Magagalit sa'yo ang Diyos. Ma, hindi ko naman sasabihin to kung hindi ko natuklasan yung ganito. Bakit naman ako mag-iimbento ng kwento, diba? Totoo ang sinasabi ko tungkol kay Kuya Baldo. Hindi to gawa-gawa lang. Jenna, tama na yan. Sumusobra ka na.
Gusto lang naman ng Kuya Baldo mo na makitira dito ng 1 buwan dahil wala pa nga siyang pera para magrenta ng bahay dito sa lugar natin. Ikaw kaya makituloy sa ibang bahay tapos ganyan rin ka rin. Ano kaya mararamdaman mo? Huwag ka naman ganyan. Pa naman, hindi naman ako magiging ganito kung walang dahilan. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Paano kami maniniwala? Napaka-imposible naman ang sinasabi mo. Oo, may alam ang Kuya Baldo mo pagdating sa mga itim na mahika. Pero hindi ibig sabihin na aswang siya kagaya ng iniisip mo. Bakit ba kayo ganyan? Hindi niyo kasi naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Kaya ang dali lang sa inyo na magsalita ng kung ano-ano. Pinaparusahan ka ng Diyos kaya ka nagkakaganyan. Hindi yun gagawin ng Diyos sa akin. Alam niya kung gaano kataas ang pananampalataya ko sa Kanya. Kung gano'n naman pala, bakit di ka sumisimba? Paano ba ako sisimba? Alam kong ugali ng mga tao sa simbahan. Puro kayo mapagkunwari pati na kayo. Mapa! Pinapakita niyo lang sa mga tao na mabait kayo. Pero ang totoo, kapag walang nakakakita sa inyo, ay masama rin ang ugali niyo. Aray ko! Mas mabuti pag itiko mo ng bunganga mo kung wala ka rin magandang sasabihin. Ma, totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Katulad niyo na palaging puro masasakit na salitang sinasabi sa akin. At simula nang tumigil ako sa pag-aaral, palagi na lang kayong galit. At binabaliwala niyo na ako. Pero kapag kaharap niyo ang ibang tao, ang palagi niyong sinasabi ay, napakagaling ng anak ko. May dahilan ko bakit yan nagkaganyan. Lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari ang ginagawa niyo. Hindi naman ganun ang pinapakita niyo sa akin eh. Ginagawa namin yon para sa'yo. Para hindi kayo maliitin ng ibang tao kagaya ko. Alam mo naman ang pinagdaanan ko nung dalaga pa ako, hindi ba? Hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Maaga akong nabuntis. Naging tampulan ako ng tukso. Yun ang dahilan ko bakit gusto kong mapabuti ka, anak. Mapabuti? Pero bakit ayaw niyo akong suportahan sa gusto ko? Gusto niyo na palaging kayong nasusunod. Kung may malasakit talaga kayo sa akin, hindi kontrol ang sagot. Kailangan niyo rin magtiwala sa akin. Kailangan niyo rin makinig. At higit sa lahat, dapat pantay ang pagtingin niyo sa dalawa niyong anak. Na kahit magkamali ang isa, ay hindi niyo ikakahiya. At sa halip ay susuportahan para makabangon. Pero hindi kayo ganyan. Kasi mabait lang kayo sa amin kapag pabor sa inyo ang ginagawa namin. Hindi na nakasagot sina mama at papa sa sinabi kong yun. Umalis na ako sa harap nila at pumasok na lang sa loob ng kwarto. Doon ko iniiyak ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko sa pamilya ko. Dahil hindi ko na sila maaasahan, ay tinibayan ko na lang ang pananampalataya sa Diyos. Palagi ako nagdadasal at nagsisimba nang hindi sila kasama. Nag-ingat pa rin ako kay Kuya Baldo at lumipas ang ilang araw na wala namang nangyari kaya nagbakasakali ako na baka ligtas na ako. Pero isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko, Ano ba yan? Inaantok pa ako. Sino ba yan? Jenna, ako to. Papasukin mo ako. Anong kailangan mo, Kuya Jim? Basta pagbuksan mo na lang ako. Eto na, wait lang. Bilisan mo na, ang bagal eh. Teka lang naman, Kuya. Babangon pa ako eh. namimigat ang katawan kong bumangon sa higaan at pinagbuksan si Kuya Jim. Pero nagulat ako nang mabuksan ko ang pinto. Hindi si Kuya Jim ang nakita ko kundi si Kuya Baldo. Napakaitim ng talukap ng mga mata niya. Parang ibon ang mga mata at may hawak na sariwang karning tumutulo pa ang dugo sa sahig. Ngumiti siya pagkakita sa akin at halos mapunit na ang bibig niya. Kuya Baldo, Papasukin mo ko sa loob ng kwarto mo, Jenna. hindi. Huwag kayo lalapit sa akin. Jenna! Magbuksan mo ko, ano ba? Ay, Diyos ko, hindi na maganda to. Panginoon ko, huwag niyo po ako pababayaan. Hindi siya pwede makapasok dito. Kailangan ko ulit patungan ng mabigat na bagay ang pinto. Ito, Jenna! Papasukin mo ko, ano ba? yung rosaryo ko. Kailangan ko magrosaryo. Jenna, ano ba? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin ang loob mo. Dito sa lupa para nasa langit. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Panginoon, protektahan niyo po ako. Huwag niyo akong pabayaan. Inilakas ko pa ang pagdadasal ko. Nanginginig ang katawan ko habang hawak ang rosaryo. Ilang sandali pa ay natahimik na ang paligid. Napausal ako ng pasasalamat at humiga na dahil iniisip ko na ligtas na ako. Pero maya-maya, bigla na lang lumagabog ng malakas ang bintana at laking gulat ko nang makita doon si Kuya Baldo na sinisira ito at nagpupumilit na pumasok. Akala mo sa akin ay matatakasan mo ko? Nagkakamali ka. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Dumating na ang kaharian mo. Tama na! Hindi gagana sa akin ang rosaryo mong yan. Dahil alam ko na kung paano labanan yan. Diyos ko, kailangan kong makalabas dito. Ay, Diyos ko, bakit hindi mabuksan? Paano ako makakalabas? Ma! Pa! Kuya Jim! Tulong! Tulungan niyo ako dito! Hila ka! Bakit mo ako nilak dito? Ma! Pa! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Hindi ka nila maririnig. Dahil pinahimbing ko ang tulog nila. Walang iya ka! Huwag kang lalapit! Mabilis na kumilos ang aswang at pumasok ito sa bintana. Bago pa ako nakakilos ay hinila na niya ako. Para akong tinakasan ng lakas at sa di malamang dahilan ay parang nawalan ako ng puwersa ng hawakan ng aswang ang katawan ko. Sinakal niya ng mahigpit ang liig ko at humahalakhak ng malakas. Walang iya ka! Anong kailangan mo sa akin? Ikaw mismo ang kailangan ko. Kailangan namin ang lakas mo para mabuhay. At kailangan namin ay yung mga taong malungkot. At isa ka na doon. Dahil ba malupit ang pamilya ko sa akin, ha? Ganun na nga. Dahil yung mga taong malungkot ang buhay, sila yung mabilis na maubusan ng lakas. At hindi mo ba alam, sa bawat araw na nagpaparamdam ako sa'yo, ay nalalapit ang paa mo sa hukay. Dahil sa tingin ko, ay nakuha ko ng sapat na lakas mula sa'yo, ay hindi na kita bubuhayin. Bakit mo ginagawa to? Bakit? Dahil isa akong aswang, at kayong mga tao, ay itinuturing lang namin bilang kasangkapan. Magkaibang uri tayo, Jenna! Walang iya ka! Napapikit ako habang iniinda ang sakit ng pagsakal niya sa liig ko. Pagmulat ko ay hindi na si Kuya Baldo ang kaharap ko. Siya yung lalaki na nagpapakita sa aking panaginip. Hindi ko inasahan to dahil akala ko nung gumamit ako ng orasyong papel ay tuluyan na niya akong tinigilan. Napuno ng mga paghalakhak ng aswang ang buong kwarto. At mas lalo na akong hindi makawala sa kanya dahil mas doble pa ang lakas niya. Ikaw yung lalaki nagpapakita sa panaginip ko. Ano sa tingin mo? Ikaw din ang pumatay kay Kylie at nagpawala sa katinoan ni Kuya Jano, di ba? Masyadong mahina ang kaibigan mong si Kylie. Dahil ilang araw ko lang siyang pinaghirapang makuha. Tapos ang kaibigan mong si Jano, aabuti ng mahabang panahon bago ko makuha ang buong lakas niya. Kaya hinayaan ko na lang siya. Bakit nawala sa katinoan ang kaibigan ko? Hindi ko nakasalanan yon. Masyado niyang dinamdam ang pagpaparamdam ko. Ikaw na lang hinihintay ko. Kasi nararamdaman kong malapit ka na rin. Ilang araw na lang at susunod ka na kay Kylie. Hinigpitan pa ng aswang ang pagkakasakal sa liig ko. Para na akong mamamatay ng mga sandaling yon dahil parang nauubusan na ng hangin ang baga ko. Sa isang kisap ng mata ay biglang nawala sa ibabaw ko ang aswang. Ilang sandali pa ay nakita ko ang isang malaking uwak na lumabas ng bintana. Hindi ko na makayanan ng sobrang panghihina ng mga oras na yon kaya nawalan na ako ng malay.
Kinabukasan ay nagising na lang ako sa sahig kung saan ako nawala ng ulirat. Hindi ako makagulapay dahil sobrang sakit ng ulo ko. Naramdaman kong may tumutulo sa ilong ko kaya pinunasan ko ito. Pero nagulat ako nang makita ang likidong nasa kamay ko. Dugo! Dugo! Jenna! Bakit ka sumisigaw dyan? Ma, nagdurugo ang ilong ko, ma. Ha? Ay bakit? Anong nangyayari sa'yo, anak? Hindi ko po alam, ma. Buksan mo tong pinto! Hindi ko po kaya. Hindi po ako makabangon. Mahal! Ay paabot ka ng susi ng kwarto ni Jenna! Ay, ito na. Bakit daw? Hindi daw makabangon ang batang yon. Aba, ano kayang nangyari sa kanya? Ma, pa, hindi ko na kaya. Jenna! Anong nangyari sa'yo? Anak! Jenna! Jenna! Nawalan ako ng malay at nang magising ay nasa ospital na ako. Nanatili ako doon sa loob ng 3 araw dahil hindi bumababa ang lagnat tapos nagkaroon pa ako ng mga sugat na nagdanana. Hindi rin matukoy ng mga doktor kung anong sakit ko kaya hindi nila ako magamot. Iniuwi na lang ako sa bahay at ipinagamot sa mga albularyo. Pero hindi man lang bumuti ang kondisyon ko. Hindi rin ako makakain ng maayos kaya namayat ako ng sobra. Hindi ko rin maitaas ang kahit isa sa mga daliri ko dahil sa sobrang panghihina. Ay, Diyos ko naman, anak. Bakit nangyari sa'yo to? Nagdadasal naman kami sa Diyos at laging sumisimba. Pero bakit ka nagkaganito? Mahal, may natanggap akong balita. Ano yun? 2 buwan na raw patay si Baldo. Nakitang bangkay niya sa isang liblib na lugar. Ano? Pamilya niya mismo ang nagbalita sa akin. At bukas nga raw ay ililibing na siya. Teka, paano nangyari yun? Nung isang araw lang siya umalis sa bahay dati nang walang paalam. Saka kung 3 buwan na siyang patay, sino yung nagpunta rito? Yun nga rin ang ipinagtataka ko, mahal. Ano daw ikinabatay ni Baldo? Hindi pa matukoy kung ano eh. Pero sabi ng asawa niya nang huling beses na nakita niya si Baldo, ay nagsasagawa ito ng ritual dahil may lalabanan daw isang malakas na aswang. Ibig sabihin, pinatay siya ng aswang. Yun din ang hinala ng pamilya niya. Ma, sinabi ko na naman po sa inyo. Hindi tao si Kuya Baldo. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Diyos ko, anak. Tama ka. Tama nga ang anak natin, Dodong. Anong ginawa niya sa iyo, anak? Ang nangyari ba sa iyo ay kagaya ng nangyari sa mga kaibigan mo? Ganun na nga po. Ay, Diyos ko. Kaya po sinasabi ko sa inyo noon pa, na iba si Kuya Baldo pero hindi kayo nakikinig. Hindi kayo naniniwala. Matawarin mo kami, anak. Kami ang may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. Kung nakinig lang kami sa iyo, hindi sana magyayari ito. Patawarin mo kami, anak. Yun ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang pag-aalala ng mga magulang ko. Kaya kahit nahihirapan sa kalagayan ko ay napangiti ako. Nagtulong-tulong ang buong pamilya ko para makahanap ng albularyong magpapagaling sa akin. Habang nakaratay ako sa kama ay ipinaramdam nila sa akin ang atensyon na matagal nilang ipinagkait. Si Mama at Papa ay araw-araw nagsusorry dahil sinisisi nila ang sarili nila sa nangyari sa akin. Dumating ang araw na halos pasuko na ang katawan ko. Hindi gumagaling ang lagnat. Malalim na ang talukap ng mga mata at naninilaw na rin ang kulay ng balat. Lahat ng albularyong pinuntahan nila ay hindi ako napagaling at wala nang magawa si Mama kundi umiyak. Anak, gagaling ka pa ba? Kasi hirap na ako makita na ganyan ka. Kaya nga anak, bakit ganitong nangyari sa iyo? Hindi namin inakala na ganitong mangyayari. Kung alam lang namin, anak, ibabalik namin ang lahat ng oras na maayos pa ang lahat.
Hindi ka namin pagsasalitaan ng masasakit na bagay. At ibibigay namin ang lahat ng atensyon at pagmamahal na dapat natatanggap mo. Pero paano namin ibabalik ang oras? Anak, sa kalagayan mo parang hindi ka na magtatagal. Anak, lumabang ka pa ha. Pabawi pa kami sa'yo. Ayaw pa naming mahuli ang lahat. Kaya parang awa mo na lumabang ka. Pa, bakit po hindi na kayo nagdadasal? Anak, may magagawa pa bang dasal? Ginawa ko na yan pero wala rin nangyari. Pinabayaan na yata tayo ng Diyos. Ma, subukan kaya natin. Baka may pag-asa pa. Baka parte lang to ng plano ng Diyos. Hindi ba? Palagi niyong sinasabi na palagi siyang may magandang plano sa mga anak niya. Gusto mo bang magdasal tayong tatlo ngayon? Opo, Pa. Tama ang anak natin, mahal. Subukan ulit nating magdasal sa Panginoon. Magkahawak ang mga kamay namin habang taimtim na nananalangin. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko ang mga magulang ko na bukas sa puso ang pagtawag sa Panginoon. Hindi kagaya ng madalas kong makita na parang nagre-recite lang ng panalangin. Ilang sandali lang ay may kumatok sa pinto. Agad na tumayo si Papa para pagbuksan siya at pagbalik niya. Kasama na niya si Kuya at yung matandang babae na nagbenta ng orasyong papel. Kayo po. Natandaan ko po kayo. Kayo po yung nagbenta ng pamproteksyon sa akin noon. Oo, Iha. Natatandaan din kita. Ilang beses ko po kayong hinanap. Pero di ko na po kayo makita doon. Pasensya na, Iha. Pumunta ako ng probinsya kasi may ginabot ako doon. Jenna, nalaman niya agad na magkapatid tayo nang makita niya ako. Paano niyo po nalaman? Ay, siyempre. Magkamukha kayo ng kapatid mo. Hindi kasi kita nakalimutan, Iha. Dahil nang unang beses kitang nakita ay napagtanto ko na parehas kayo ng naging sitwasyon ng anak ko. Ang kapatid mo ay nakasalubong kong umiiyak sa daan. Kinausap ko siya at naikwento kanya sa akin. Gusto ko pa kasing bumawi kay Jenna. Ang dami kong naging pagkukulang sa kanya bilang kuya. Kaya Jenna, lumabang ka ha. Si Aling Tunisia nang bahala sa'yo. Oo, Kuya. Lalaban ako. Mapapagaling niyo po bang anak ko? Oo naman. Kasi alam na alam ko kung anong klaseng aswang ang nanggulo sa anak niyo. Ano pong klaseng aswang yon? Siya ay isa sa hindi pangkaraniwang aswang na walang pangalan. Kasi hindi madalas na nai-encounter ng mga tao. Basta matatagpuan niyo siya kapag bisperas ng piyesta sa isang lugar. Sila ay nagpuprosesyon at naghahanap ng bibiktimahin. Madalas ay ginagawa nila yon sa mga liblib na kalsada. Ano pong katagian ng aswang na yon? Ay, ang aswang na yun kasi ay may lahing batibat o yung klase ng isang nilalang na nagpapakita sa panaginip. Tapos yung napanaginipan nila ay magigising na may mga sugat o kalmot sa katawan. Kagaya din sila ng tipikal na aswang na kumakain ng hilaw na karne. Pero ang lakas nila ay kadalasang kinukuha sa mga tao. Ang target nila ay ang mga malulungkot. Kasi sila yung mahina at madaling mahigop ang lakas. Kapag mahina ang tao, pinapatay agad nila. Pero kapag hindi nila kayang patayin, ay binibigyan muna nila ng sakit bago patayin. Kagaya po ng ginawa nila kay Jenna. Ganun na nga. Ang aswang na yun kasi ay may lahi ring itim na elemento. May kakayahan silang magpadala ng sumpa sa katawan ng tao o sa anyo ng isang uwak. Yun ang kailangang ilabas ni Jenna. Uwak? Paano naman yun mailalabas ng anak ko? Kaya nga magsasagawa ako ng ritual para mailabas yun. Hindi siya gumaling sa ibang albularyo kasi wala naman silang mga gamit na meron ako. Sa totoo lang, pinaghirapan ko pa bago makuha ang mga ito.
Gumastos ako ng mahal at matagal ko rin itong pinag-aralan. Ang nagturo pa sa akin ay isang napakagaling na matanda sa isang bundok sa Quezon. Sayang nga lang at hindi ko pa to alam nung buhay pang anak ko. At ang dahilan ko kung bakit ko pinagsikapang matutunan to ay para wala na ulit mamatay sa kamay ng aswang na yon. Kung ganun po ay, ipagkakatiwala namin sa iyo ang anak namin. Kaya nga po, sana mapagaling niyo siya. Kung ganoon, sisimulan ko na ang ritual. Inilagay ni Aling Junisha ang Bibliang Latin sa harap ko at binuksan. Mabagal niyang binigkas ang dasal at ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Sinindihan niya ang 3 kandila na sumisimbolo sa 3 persona ng Diyos at inilagay ito sa tabi ng ulo ko. Naramdaman ko ang kakaibang ihip ng hangin na dumadaloy sa kwarto. Mabigat ito at palakas ng palakas. Kinuha niya ang maliit na bote ng langis na galing sa bangkay ng isang taong may kakayahang gumawa ng himala. Marahan niya itong ipinahid sa noo at dibdib ko. Nadama ko ang init at kakaibang puwersa sa loob ng katawan ko. Patuloy lang si Aling Junisha sa pagbabasa ng Biblia habang nakahawak sa ulo ko at nakataas ang isang kamay. Ilang sandali pa ay tumigil siya at tiningnan ako na parang sinusuri. Okay na po ba? Tapos na po ba ang ritual? Abay, hindi pa. Hindi pa napapalabas ang uwak sa katawan niya. At gayon natin yun gagawin. Hawakan yung mabuti si Jeddah dahil mas matindi ang ritual na ito. Opo. Tutulong na rin po ako. Tama yan. Magtulong na kayong 3. Anak, gagaling ka na. Opo. Pakitaas ng blouse ni Jeddah at ibubuhos ko sa tiyan niya itong langis at insenso. Opo, eto na po. Okay na po. Ang lahat ay pumikit. Exore, Domini Indecipentor, Inibisitwe, Effugianque Oderon ti Afasitwa. Aray ko! Ang tiyan ko! Anak, kumapit ka lang sa akin. Vaderatro, Spiritus Immunde, in nomine Divi, Exiab hoc corpore. Principio tibi, Spiritus maligni, relinqui hoc servum de exi. Aray ko! Tama na! Tama na! In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, omni malum de sedat, et adiba libera fiat. Anak! Humilab ng napakatindi ang tiyan ko at ilang sandali pa ay may gumalaw sa loob. Parang may humahalukay ng pataas sa sikmura ko. Bigla akong napasuka at ang lumabas sa bibig ko ay isang uwak na basang-basa at nanginginig ang katawan. Agad itong binuhusan ni Aling Junisha ng insenso at langis. Ilang minuto lang ay unti-unti itong nagliyab hanggang sa maging abo. Hingal na hingal akong napausal ng pasasalamat at pakiramdam ko, DJ Paula, ay nanumbalik na ang lakas ko. Iha, okay na. Magaling ka na at wala na sa katawan mo ang sumpa ng aswang. Salamat po. Hindi na po kaya babalikan ng aswang ang anak ko. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo, ha. Hindi ko kayang patayin ang aswang. Ang kaya ko lang ay alisin ang sumpa niya. Sa pamamagitan ng isinagawa kong ritual, ay sinaraduhan ko na ang katawan ni Jenna laban sa masamang puwersa at para mas makasiguro. Isusuot ko rin sa kanya itong medalyon na magbibigay proteksyon sa kanya laban sa masasamang nilalang. Kung bumalik man ang aswang, ay hindi na siya dito kayang gambalain dahil sila ang mamamatay. Aling Junisha, salamat po talaga. Utang na loob namin sa iyo ang buhay ng anak ko. Kaya nga po, Aling Junisha.
Sinabi naming nilapitan na ikaw lang ang nakapagpagaling sa kanya. Huwag kayong magpasalamat kasi ginawa ko lang ang nararapat. Dahil ganyan din ang ikinamatay ng anak ko. Ayoko nang magyari sa iba ang naranasan niya. Napakabuti ng puso nyo at napakagaling ng ginawa nyo. Anak, kumusta ng pakiramdam mo? Oo nga, anak. Mas maayos na po kumpara dati. Mabuti naman at gumaling ka na, Jenna. Aling Junicia, magkano po ba? Ako na magbabayad. Walang bayad ito. Basta huwag niyo nang hahayaang magyari ulit ito kay Jenna. Protektahan niyo siya at huwag na huwag hahayaang maging malungkot. At kung may dapat kayong pasalamatan, yun ay ang Panginoong Diyos. Dahil siya ang nagbigay ng lakas sa akin para magawa ito. At siya rin ang totoong nagpagaling kay Jenna. Simula ng DJ Paula ay tuloy-tuloy na akong gumaling. Mabilis na nanumbalik ang lakas ko at unti-unti na rin akong bumalik sa normal. Inalagaan akong mabuti ng pamilya ko at pinaramdam nila sa akin lahat ng pagmamahal na hindi ko naramdaman dati. Isang araw nga ay natagpuan ko na lang ang pamilya namin na magkakasama sa simbahan. Hindi na nila ako kailangang pilitin at gisingin dahil kusa na akong sumama sa kanila. Hindi ko po akalain na mangyayari to. Anak naman. Dapat lang na mangyari to kasi ito naman ang responsibilidad namin sa'yo bilang magulang mo. Anak, patawarin mo ang papa mo, ha? Ang laki ng pagkukulang at kasalanan ko sa'yo. Dahil mas pinili kong pagtuunan ng atensyon ang kuya mo. Napabayaan na kita. Ako rin, anak. Patawarin mo ako, ha? Kasi ikaw ang sumalo ng lahat ng trauma ko sa pagkabata. Kaya naging ganun ang trato ko sa'yo. Ako rin, Jenna. Hindi ako naging mabuting kuya sa'yo. Sana mabigyan mo pa ako ng pagkakataong makabawi sa mga pagkukulang ko. Alam nyo, bago pa kayo humingi ng tawad, ay napatawad ko na kayo. Kahit anong mangyari, ay kayo pa rin ang pamilya ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Teka, parang si Jano yun, ah. Oo nga, Jenna. Tama ang papa mo, si Jano nga yun. Kuya Jano! Agad na lumapit sa kinaroroonan namin si Kuya Jano. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil na-miss ko ng sobra ang kaibigan ko. Kuya Jano, kamusta ka na? Maayos na bang kalagayan mo? Oo naman, Jenna. Nagdasal lang ako tapos siging matibay ang pananampalataya. Nakaraos naman ako sa lahat ng pinagdaanan ko. Ikaw, kumusta ka? Nalaman ko ang lahat ng nangyari sa'yo. Pasensya na at hindi ako makatawag o makadalaw sa'yo. Kahapon lang kasi ako lumabas sa mental hospital. Tapos, pinasimba muna ako ngayon. Sana nga ipupuntahan kita mamaya. Ang kaso, nagkita na tayo sa simbahan. Eto, maayos na naman ako. Walang imposible sa Panginoon. Tama, walang imposible sa Panginoon at sa pagmamahal ng pamilya. Dito ka na rin umupo sa tabi namin, no? Sige. Ay, hello po, tito, tita. Hello din, Jano. Mabuti naman at maayos ka na ngayon. Oo nga po eh. Nakaraos din. Yun pala, magsisimula na ang misa. Bago tayo magsimula sa misa ni Father, bibigkasin ko muna ang ating banal na talata ngayong linggo ng pagkabuhay. Ayon sa Colossus chapter 3 verses 13 to 14 sinasabi, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa kung may iniindang sama ng loob. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang gawin ninyo. At higit sa lahat, magbihis kayo ng pag-ibig sapagkat ito ang nagbubuklod sa lahat ng bagay sa ganap na pagkakaisa. Sa linggo ng pagkabuhay na ito, ipaalala natin ang pagkakaisa at pagmamahalan sa ating mga pamilya gaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Pagkatapos ng simbang yun ay dinalaw namin ang puntod ni Kylie at ipinagdasal namin ang kaluluwa niya. Simula noon ay naging maayos na ang lahat, DJ Paula.
Literal na happy ending ang nangyari sa pamilya namin. Nabuhay kami na puno ng pagmamahalan, pagkakaisa at puno ng pananampalataya. Hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang medalyon na ibinigay ni Aling Junisha. Bukod sa panalangin ay ito ang nagbibigay ng proteksyon sa akin. Sa ngayon po ay may asawa at anak na kami ni Kuya Jim kaya nadagdagan ang aming pamilya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay nagbigay ito ng kilabot sa inyo at may natutunan kayong aral. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Magandang gabi sa lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig dito sa Aswang Radio. Ako ang inyong lingkod, DJ Paola, at narito na naman tayo sa isang kaabang-abang na istorya. Ang ganda ng kwento natin ngayon mula sa letter sender na si Jenna. Sigurado akong hindi lang kayo kinilabutan sa kanyang kwento, marami din sa inyo ang nakarelate at may natutunang aral. Nangyayari talaga sa ibang pamilya ang kagaya ng naranasan ni Jenna. Yung tipong may favoritism ang magulang tapos yung isang hindi paborito, sila yung hindi napapansin. Ewan ko ba sa mga magulang kung anong trip nila eh. Pare-parehas lang namang nanggaling sa kanila, di ba? Isa pa, yung nanay ni Jenna na dahil hindi naging successful sa buhay kinokontrol na ang buhay ng anak niya. To the point na itong si Jenna, tumigil na lang sa pag-aaral kasi hindi naman niya gusto yung course na gusto ng nanay niya para sa kanya. Tapos nung tumigil na siya sa pag-aaral, parang ikinahiya pa ng nanay niya yung sitwasyon niya at nagsinungaling pa talaga sa ibang tao na kesyo tumigil siya kasi nag-iipon ng panggastos para sa study abroad, ganun. Nakakaloka. Nagulat din ako sa kwentong to kasi akala ko nung una, iikot ang storya sa aswangan dun sa piyestahan, dun sa pinuntahan nila. Pero mas nakakatakot pa pala. Ikaw ba naman yung gabi-gabing aswangin sa panaginip tapos pagising mo may mga kalmot at sugat ang katawan mo, 'di ba? Ibang klaseng aswang siya. Nako, hindi lang hilaw na karne ang trip pati energy ng tao. Sa ibang salita, ang tawag sa kanila ay energy eater. Ang katulad nila ay mga toxic na kapitbahay natin na sobrang nakaka-drain. Char. Pero mga kaaswang, ano nga ba yung mga aral na pwede nating matutunan sa kwentong to? Una, bago ka maging isang magulang ay importante na nag-heal ka na sa mga trauma mo. O kaya naman, kaya mo nang itrato ang mga anak mo ng pantay-pantay. Kasi tingnan nyo yung nangyari kay Jenna. Lumaki siya na kulang sa pagmamahal ng magulang at kaya nga siya yung naging target ng aswang kasi for sure, napakalungkot ng puso nitong si Jenna. Naku, wag pong ganun. Hindi sapat na pinapakain, binibihisan, at binibigay ang pangangailangan sa mga anak natin. Importante rin po na alam natin yung emotional na pangangailangan nila. At ito na nga yun, yung atensyon at pagmamahal. Pangalawa, mahalaga rin sa isang magulang na matutong makinig sa mga anak. Hindi laging magulang ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kaya dapat, pagbigyan din natin ang mga anak natin na magsabi ng hinaing o nararamdaman nila. Huwag natin pong tularan yung magulang ni Jenna na sobrang close-minded. Sinasabi na ng anak na may kakaiba kay Kuya Baldo pero hindi nakikinig. Kaya ang ending, dumating pa sa point na napahamak si Jenna. Huwag pong ganun. Huwag na nating i-ignore yung sinasabi nila. Importante ang open communication sa isang pamilya. Ikahuli, last na to. Huwag mo tayong maging mapagkunwari. Dapat kung ano ang inaaral natin sa simbahan ay talagang makikita sa buhay natin. May nakatingin man o walang nakatingin, nasa simbahan man o wala. Kasi baliwala ang mga natututunan natin kung hindi natin isasabuhay. Ang sabi nga sa Biblia, baliwala ang kagandahang panlabas kung hindi maganda ang panloob. Dapat po mabuhay tayo sa katapatan. At bago tayo magpaalam mga kaaswang, gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Kayo naman. Ano ang masasabi ninyo sa naging karanasan ni Jenna? Paki-comment naman ang mga kasagutan nyo sa comment section, ha? Muli, ito po ang inyong DJ Paola na nagsasabing, hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. Patuloy lang nating subaybayan ang Aswang Radio pati na rin ang ating iba pang channel gaya na lang ng Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confession, Aswang Diaries at Miss Amy Love Stories.
Tiyak na hindi ka mauubusan ng mga kwentong pakikinggan. Kung bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng aming ina-upload na bagong kwento. Maraming salamat po! Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina